Sa video na to, gagawin natin ang isang putok-batok food tour sa Batak, Ilocos Norte. Mula sa iba't ibang baboy dishes tulad ng longganisa at bagnet. Parang dito na buo yung pangarap mo. Taba, grabe. Miki Batak. Kahit 40 degrees yung init dito sa Ilocos Norte, kakain ka na manghang at mainit na Miki. Ilocos Empanada. Alam mo what I love about empanada dito sa Ilocos? Very fulfilling eh. Diba, hindi lang fulfilling sa puso mo, pero I mean yung tiyan mo talaga mabubusog. At Ilocano style sinanglaw. O kaya kung hindi rice, pwedeng alak na lang eh. Yes. Ready ka na ba? Ano yan? Uy, bawal! Kakain pa yung iba. Tara! For this episode ay nandito tayo sa syudad ng Batak na isa pang natatanging city bukod sa Lawag. At dito natin hahanapin ng ilan sa mga paboritong Ilocano food na talaga na magpapakaba ng dibdib natin. And it starts sa isang 30-year-old business na nagbebenta ng Batak Chicharon, aka Bagnet. At syempre, titikman din natin ang kanilang Batak Longganisa. Okay, isang magandang umaga dito sa Batak, Ilocos Norte. Jack, wala akong maisip na magandang breakfast kundi mga putok, batok na Ilocano food. Makakasama pa rin natin ang aking Ilocano friend na si Jax Lintoa, ang aking food buddy for this Ilocos series. At nandito kami sa legendary Larry's Meat Shop, one of Batak's pride pagdating sa iba't ibang pork delicacies tulad ng mga higanting bagnet, aka chicharon, at longganisang Batak. Dahil, I mean, look at, this is like a pork meat heaven. Meron tayo ditong authentic style Ilocos Norte bagnet. And warm pa. Mainit pa, bagong luto pa yan kanina sa kawa. Etong Laring, ano masasabi mo dito sa Laring? Like one of the most institution na pagdating sa bagnet, longganisa. They've been in business for a long time and actually in Batak. So, well-known sila. They're actually also in Quezon City for 3 days a week. Okay. So, meron rin sila sa Manila. Yeah. Miss Laring, Yes, sir. Ma'am Laring, gano'n po katagal itong bagnet tsaka longganisa business nyo? Almost 30 years na, sir. 30 years na. So, authentic Ilocos Norte recipe to talaga. Yes. Saan nyo po naman na yung recipe na yan? Dalawa kaming mag-asawa, sir. Kami ang Ang bagnet, kung tutusin, institusyon na yan, kahit sa Manila, marami na nagbebente. Kahit sa ibang probinsya, may sarili silang version ng bagnet. Ano masasabi mong pagkakaiba ng bagnet nyo dito sa Laring? mas malasa sa akin. Ayan. Made with love. Made with love. At titikman din natin yan ngayon. Tak, simulan natin. Interesting tong bagnet bacon. Sige, kuha ako dito. Okay. So, parang chips lang to, no? Oh, parang chips eh. No? Sige, cheers pare. Cheers. Wow. Nga, hindi mo nanonood ka ng Netflix? Imbis I potato was chips. just thinking about that. Imbis potato chips. Bacon Yan chips na lang. Oh. Ang sarap. Wala Just carbs. simple lang. Salt, pepper, crackling crispy. Wala ka naman reklamo. I can see this being really addicting. Parang, Mga tatlong show ng Netflix, wala na yan. ito yung tinatawag na special na garlic longganisa. Their longganisa are freshly made, nagawa from pork meat and fat with salt, pepper, and a lot of garlic. I mean a lot. It starts by mixing the crushed garlic with the pork proteins, then ilalagay na sa marinade mixture with onions, soy sauce, and spices. Tapos lalagyan ng another layer of ground pork. Halo-haloing mabuti with the giant mixer, and then ilalagay ng ating longganisa mixture sa tinatawag na sausage casing. Then last step is to fry it. Parang hinalikan ka ng garlic heaven. Sobrang, I mean, bawang yan, parang sinusuntok ka sa... Kalaban ni Dracula to eh. It's just ultra savory sausage. May konting taba-taba pa. Sobrang meaty niya. Juicy. Oo, exactly. Hindi siya dry. Siyempre, kailangan may sukang Iloco. Masasabi mo ba, Paps, na this just brings joy sa sarili mo? Parang childhood ba to? Ano masasabi mo? Like, That just brings you back when you were a kid with the small longganisa, with the Ilocos na vinegar. Super sarap. kasi, di ba usually pag sa Ilocos Norte, ang unang naisip is Lawag. Pero meron palang isa pang malaking syudad na halos malapit lang sa Lawag, yung is yung Batak. Another hidden gem talaga sa Batak. Because I don't think it gets enough
coverage. Last is their special chicharon which is marinated and salted a night before pa lang. 3 AM pa lang ay nagsisimula na sila magluto at linuluto nila ito sa napakalaking kawa na may nagbabagang mantika. Kilo-kilong chicharon na nabebenta nila kada araw at sinusupply pa to sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Grabe. Hindi ko... Wow. At di ko alam paano to kakainin at ito yung tinatawag nilang chicharon. Pero basically parang bagnet siya. Hindi ko alam kung anong deserve ko at ba't ko gagawin to. Pops, welcome to Batak, Ilocos Norte. Ito talaga yun, ano? Cheers! Cheers! Purong taba yung nakain ko, Jack. I roll. No, sarap. Just melt in your mouth. All of that oily goodness, that crackling, crispy, crunchy na balat. Tapos yung layer ng taba. Perfect. Oh, hindi siya sobrang maalat, no? Parang dito na buo yung pangarap, no? Taba, grabe. Parang damang-dama pa rin ng dila ko yung taba. Masarap na sausawan to. Ano yan? Uy, bawal! Kakain pa yung iba. Anyway, Pops, sabi mo kanina, may tinatawag na KBL na partner to. So KBL is kamakis, bagoong, and lasonan. Okay. Or green onions in English. Shrimp and green onions. And then, special Parang Ilocos. Extra virgin, fresh bagoong. This is, yeah, it's parang EVOO to ng Ilocos Norte, no? This is the best stuff on earth. And basically, gagawin mo, you're gonna take a bite of that, and Okay. then you're going to take a spoonful of this. Okay, so bagnet muna, Bagnet and then muna. pambalanse. Okay, cheers. Cheers. Kahit 12 oras yung biyahe, pula pa rin na kay Ilocos Norte. Dadayuhin ko to. Ang sarap. Perfect, may rice, no? I mean, in-elevate yung flavor of the very fishy, seafood, salty aroma. Lalo sa bagoong, yung sibuyas, yung kamatis. Nice. Ang sarap. Who would have thought, no? Yung fishy and then the pork would actually go well together. It really does. Kasi yung bagoong, sobrang like fermented na yung lasa niya. Balanse. Either or. I'll tell you what. Ilocanos love to drink too. So, either or. Pero usually, yung bagnet, pwede i-cut. And then i-mix with pinakbet. Oh, nice. Oo nga. Anyway, Jack, this is a great start para ating breakfast dito sa Batak. Cheers. Medyo, I'm afraid for the rest of the follow-up eh. Parang, Oo nga eh, parang mahihirapan sila eh. tinaas yung standard eh, no? yung standard, pero... Pero feel ko yung Batak di magpapatalo. May ibang pagkain pa, di papatalo. Anyway, cheers tayo. Cheers. Kung estudyante ka sa Ilocos, panigurado naghahanap ka ng hearty yet cheap na pagkain at isang Mickey Batak sa sasagot sa problema na yan. Chicken-based Mickey noodle dish na talaga namang bubusog sa gutom na estudyante. At dito matatagpuan yan sa Triple Grace Food House. Yan. Atsuete na mantika. This. Lapot po. Okay, next food trip natin, meron tayong tinatawag na Mickey Batak. Batak na batak ba talaga to, Jack?
Patak na patak siya. Mickey is well known. I mean, itsura pa lang yan. I mean, ito medyo kakaiba dahil sa palayok siya. Banga na banga. Oh, alam mo yung itsura nga niya, masasabi ko, visually, alam mo ka siyang liquid na palabok. Yes. Di ba? Para siyang crossover ng palabok tsaka ng mami. Sige, kuha ito anak tayo. nilang dalawa. Oo, nagkaanak. Sige, kuha ko. Makikita mo nga, very orange siya dahil sa aswete. Sige, gawin kukuha ko ng sabaw muna. Tignan tayo sabaw, Jack. Okay. Meron siyang parang maitlog na texture na medyo malapot ng konti. Flavoring niya, parang nanggagaling doon sa chicken powder at doon sa parang MSG. So, fact, no? Nag-interview ako, tinatanong ko kung anong diferensya ng Mickey dito versus yung mga ibang Mickey. Yung mismong soup niya is stewed in a meat flavor daw that's different from everybody else's. Kaya medyo may sabor siya, no? Actually, kanina nga, nung pinapanood ko, nakita ko nga na parang may chicken powder na ginagamit. Feel ko doon na nanggagaling yung sarap niya. Parang kanina nakabalot siya sa harina. Tikman natin. Kasi kuha ko nung may parang dried chicken tsaka chicharon. Ang chewy ng noodles. Para siyang, papuntang udon. Yes. May konting nguya. Tapos sobrang mag-garlic yung nakalimutan ko sabihin, sobrang mabawang yung lasa nung Mickey natin. And then, yung dried chicken, nalalasan mo yung dried chicken? Yeah. Yung dried chicken, frozen chicken jerky. Alam mo yung nagigis ko yung ganitong klaseng mami? Alam mo yung estudyante ka? Oo. Pagkatapos ng uwian, banding kayo, kwentuhan kayo. Pag-usapan nyo yung ayaw nyong kaklase. Oo. Pero yung extra mong ayaw. Habang kumakain ng mami dito, o kaya kumakain ka habang nag-iisip ka paano ka amin kay crush. Pero sabi ni ate kanina, Sir, huwag kayong kakain ng walang chili. Nakalimutan. Okay, kuha ko konti. Konti? Yeah, yan yung konti para sa akin eh. Oh, nice. Yun, gusto ko. Ibang depth, no? Diba? Kahit 40 degrees, yung init dito sa Ilocos Norte, kakain ka ng manghang at mainit na Mickey. It's really a good price, no? Maganda yung presyo niya eh. It's filling, may protein ka, chicken, may egg, yung flavor ng soup niya, and the noodles. So, may carbs ka. Kumbaga, pang estudyante talaga. Yeah, very, student-friendly. Noodles pa lang to, pero sa tapat ko, parang may nakita akong very Ilocos na na cuisine. Ano yun? Empanada. Literal na katapat ng Triple Grace ay isang hilera ng mga nagbebenta ng Ilocos Norte Empanada. Located sa Batac Riverside, naging tourist spot na rin para sa mga bisita. Pero sa dami ng stalls dito, ang Glorious Empanada daw talaga ang originator nito. Okay, meron tayo dito hindi ito McDonald's apple pie, kundi ito ay Ilocos Norte Empanada. Empanada is a meat pastry consisting of green papaya, munggo beans, longganisa, one whole egg, wrapped in an orange-colored rice flour wrapper, influenced by the Spanish food also called empanada. So yung orange is rice flour. Lagyan ng papaya shredded with munggo sprout and egg. Glory's is the first empanada. Wow. She actually created what it is today. So, siya ang matriarch ng empanada. Si Mami Gloria kanina. Mami Gloria. Kumbaga sa kanya nagsimula talaga. Yes. OG of the OG talaga. OG of the OG. Pioneer of empanada. Yes. Sige, so makita mo, actually, ang ganda ng packaging nila. Doon. Okay, so ito na. Okay. Pansin ko, compare sa vegan empanada. So, ang gamit nila dito sa Ilocos Norte, rice flour. Crispier. Oo, so, saka para mas makapal. Meron natin to. Tikman natin. Okay. Sige, cheers. Ang makapal nga. Alam mo yung butter niya, parang quick-quick. Yung kapal niya. I like suka.
And this just put together. This is like sweet Ketchup. Ketchup. I'm so try white sauce. Kasi sili. Tapos ketchup. Medyo interesting. So isipin mo, suka tsaka ketchup sa empanada. So, Filipino flavor, right? Yung freshness nung toge, nung papaya, yung crunch, and then yung the creamy egg na nagpapalasa din. Kung pa natin tikman yung longganise. Wow. Nandun na. Alam mo what I love about empanada dito sa Ilocos? Very fulfilling eh. Diba? Hindi lang fulfilling sa puso mo, pero I mean yung chan mo talaga mabubusog. It's so heavy. Exactly, oo. And then it's fried pa. Which means may oil, tapos carbs, and you're gonna be full for a while. So kung merienda lang and you're in a rush, you're going to class. Maganda dito, kakaiba yung combination ng sukang Ilocano tsaka ng ketchup, yung tamis, yung asim. Yep. Nice. Vegan, parang medyo papuntang omelette yung pinaka inner feeling niya. Oh, okay. Ito hindi, parang buo-buo pa siya na magkakasama siya na, alam mo yun, like very Separated yun. separated yung mga Egg ingredients. from, Oh, yeah. pero look at that. Hindi siya Look how mini- creamy the egg yolk. Nice. Ang trip ko lang dito, literal isang compound o isang complex na nagbebenta, pare-pares empanada. So, Empanada. parang choose your flavor na lang. No? Pero, I mean, napili natin, maswerte tayo, nakita natin yung si Tita Gloria. At, and it's nice to have a bite of history. Isa pang cheers. And the creator of this, right? Cheers. Kung saan-saan na nga talaga nauuso ang Pares. Kahit dito sa Pares si Shadi sa Batak ay hindi makakaligtas yan. Bukod sa putok-batok beef Pares nila, ang pinunta ko rin dito ay ang kanilang mga iba't ibang Ilocano dishes tulad ng sizzling bagis or pork intestine and sinanglaw, an Ilocano soup dish made from beef innards and meat na halos medyo same palette ng papaitan. Tara, umorder na tayo. Okay, Jack, ito na yung huling food trip natin dito sa Batak. Tapusin natin ang isang masaganang food trip dito sa Pares ni... Para sa Shadi. Pero bago tayo mag-Ilocano, gusto mo tikman tong bestseller nila na Pares. Sige. Kuha ko dito. It's a meaty chunk of meat. I mean, malambot, mataba, mabawang. And then you have the sweet, savory sauce. Nice. Nalasa mo yung konting star anise. Nakakatulong din yung parang sizzling wok aroma niya. Tapos, actually, nakakatuwa dahil parang naging nakatulong na rin yung itlog. Oh, nice. Oh. I mean, parang sa Manila lang din. I mean, bold flavor. Hindi na tawag na sizzling bagis. So, itsura niya para siyang sisig na. Pero ito, ay bituka. Kuha ko dito. Parang medyo inadobo na nga yung style niya, no? Parang kumakain ng butchero na hindi malutong. It's on the chewier side. The sizzling flavor nandun. Soy sauce, definitely. So nice, parang... I think good with rice, no? Oo, kung naman... O kaya kung hindi rice, pwedeng alak na lang eh. Yes. Pwedeng alak na lang. All in fairness, ha? Ito ba Ilocano dish to? Ay, Ilocano dish talaga din to. Si bagis ang tawag sa ites. Pero medyo minodernize lang dahil sa sizzling na way ng pagkaluto. Pero ito lang pinunta ko dito sa Shads, ito yung Ilocano sinanglaw nila. Nakakain na ako nito sa Ilocos Sur, nakakain ako sa La Union, pero may version din pala dito sa Ilocos Norte, dito sa Batak. So makikita mo, ang lalaki ng chunks ng karne. May bituka ako nakikita, isaw, taba, karne. Sige, gawin ko. Kuha tayo ng... Hindi ko naman dami. Hindi sila nagtitipid. Oo, ang daming karne. Oh. Oh, yan. Yung pinakasabaw niya,
May konting kapal na parang dumidikit sa labi ko. Yung mga natunaw na taba at laman loob. You have the bitter flavor, yung onion leeks na nalasahan ko rin. And then yung karne, malambot, iba't ibang karne nandun. Nice. Alam mo, maganda lang din talaga sa pansin ko sa lutong Ilocano. Alam mo yung mga pagkain medyo maanggo o pungent. Dito hindi nagagawa nila ng paraan para, alam mo yun, malinis yung lasa eh. Good about keeping it clean without the gamey flavor. We've been a fun day dito sa Batak. At ang dami natin kinain. Sinimulan natin sa Putok Batok, in-endingan natin sa Putok Batok. Cheers tayo! Boom pare! Dito nagtatapos ang ating ultimate Batak Ilocos Norte food tour. Maraming salamat, Jack. Sa ibang klase yung araw. Busog na busog tayo mula Bagnet hanggang Sinanglaw. Yes. Paps, may gusto ka promote. Guys, Urban Corn Dog Company and the Funnel Cake Factory started here in Ilocos Norte. We are now in Manila, so please come and visit us. Thank you, Sir Chewy, for letting Maraming us. salamat din. Yung funnel cake, nasubukan ko na yun. It's a must try. At syempre, hindi maging imposible. Trixie, halika dito! Hi, I'm Trixie from Luxure Holiday. So any travel needs that you need, we can cater it for you. And of course, I am also a Department of Tourism licensed tour guide. So if you want some tours here or here in the region. Okay pare, maraming salamat sa panonood ako si Chewy dito sa Ilocos Norte. Nagsabi, stay safe. It's a good night and goodbye. Okay, so 6 na baril yun. So ano, tara, magpansit pa tayo. The very fishy Doggy! Combination ng ketchup tsaka yung ano, Ilocanong This is good. This is it, Oh my man. God. Oh yeah, this is like the bomb. And you know what's the bomb? Oh my God. It's like super syrup. Oh yeah, like super, yeah, you know, like super syrup and you know.